Gawa 26:19-23. Sabi po dito, sama-sama po natin basahin. Dahil dito, Haring Agripa, hindi ko po sinuway ang pangitay mula sa langit. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga Hintil. Pinangaral kung dapat silang magsisik tumalikod sa kanilang mga kasalanan at lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito, hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo, at nais nila akong pakainin. Ngunit hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kaya ngayon, nakatayo ako rito at nagpapatato tungkol sa Kanya at sa kapag tao. Ano man ang katayuan nila sa buhay. Wala akong tinuro, kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moses, na ang Kristo ay kailangan magdusa at siya unang mabubuhay na muli upang magdulot ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Pinagpala na po ang pagkabasa sa ating teksto. Kayo ba'y makakaupo na? Nais ko pong tawagan ng ating pastor, Dan Guzman, upang maglilinaw sa ating mensahe ng Diyos. Madalas po nating napapanood o nakikita ngayon sa ating mga telebisyon ang tungkol sa mga hablahan o sa mga akusahan sa ating pong mga politiko. Isa po sa naging pangunahing whistleblower o sabihin natin witness ay kilala po ninyo ito. Para ho laban ho doon sa ilang mambabatas na inakusahan na sila ho ay naging kabahagi o na-involve po doon sa PDAP scam, yung Priority Development Assistance Fund ng ating gobyerno, na hanggang ngayon po inililitis ito. Ang tao pong ito ngayon ay nasa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Mahalaga ang kanyang role na ginagawan sapagkat siya ho ay testigo, first-hand witness. Ibig sabihin, alam niya ang mga nangyari tungkol doon sa mga transaksyon o maanumanyang transaksyon tungkol sa pera ng bayan. Kaya ho siya ay pinoproteksyonan dahil alam natin na may posibilidad na siya ho ay ipapatay. Dahil malaki po ang kanyang magagawa upang matotohanan ang akusasyon laban sa ating mga politiko. Yan po lamang ang ilan sa ating nakikita na kaganapan sa ating kapaligiran. Bukod pa sa mga siguro ay talagang hindi naman sabihin natin nakakasawa kasi yun ho ay bahagi talaga ng ating buhay. At medyo nabago lang ito nung pumasok po ang ALDA. Kumbaga na-focus ang politics. Kumbaga parang na-focus muna sandali doon. Pero ang gusto kong sabihin ganito, yung reality ho ng buhay hindi dapat maalis sa ating mga Pilipino kung paano tayo ho ay humaharap ng sama-sama sa mga problema natin na kinakaharap sa ating bansa. So kung meron mang kasiyahan na ibibigay ang mga panurin, isang bahagi lamang yun. So ang ating pong call to testify, tinawag upang magpatotoo. At dito natin ibabase sa binasa ng kapatid na Obed sa aklat ng mga gawa na sinulat po ni Lucas. Si Lucas po ay sinasabing disipulo ni Apostol Pablo na lagi niyang naging kasama sa kanyang paglalakbay ng pangmisyon. At dito natin nais makita ano po ang ating magiging role o ang ating tungkulin bilang mga testigo o bilang magpapatotoo. Meron ba itong
kahalintulad na kalagayan gaya ng ipinakita nating tao o iba ang ating magiging sitwasyon. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos at aming Ama. Sa panahon pong ito, nakakayag ang inyong paggawa, pagkilos, sa kabila ng hindi namin kayo nakikita. Hindi namin nakikita ang mga anghel na nagsasabing tumutulong o nagbiministeryo sa amin. Hindi namin nakikita ang paggalaw ng banal na Espiritu kung saan ay aktual siyang gumagawa sa aming buhay. Bagamat yun ay aming nararanasan. Panginoon, sa lahat ng ito, hindi kami nag-aalinlangan sa isang katotohanan na kayo ay patuloy na gumagawa sa aming kalagitnaan. Ang inyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Sa panahon ito ng aming patuloy na pamumuhay sa mundo ito, kami rin naman ay inatasan ninyo para magpatotoo. At nais namin, Panginoong, panindigan at naway maging makatotohanan sa aming mga personal na buhay ang katotohanan nito. Pakipagpala muli ninyo ang aming pagbubulay. Buksan niyo po ang aming mga puso't isip. Huwag niyo hayaan kami antukin o palampasin ang mahalagang pagkakataong ito na marinig ang inyong mensahe mula sa inyong mga salita. Pinapahalagahan po namin ito ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus, ang may pandinig ay makinig. Ito po ang aming dalangin ayon sa kanyang pangalan. Amen. Sinabi po ng Panginoon kay Apostol Pablo, tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang ikaw ay isugo upang magpatotoo tungkol sa nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mo at sa mga hentil na pupuntuhan mo sa pangalan ko. Ayon sa Gawa 16 hanggang 17. Ang kaibahan ni Ben Hurloy sa atin, si Ben Hurloy po ay tumatayong testigo laban sa mga inaakusahan. Ang kaibahan ni Apostol Pablo, siya ay tumatayong testigo dahil meron siyang patotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang buhay. Yun din po ang ating tungkulin ngayon. Hindi mo tayo tumitistigo laban sa inaakusahan, kundi tayo tumitistigo para ipatotoo ang ating naranasan o naunawaan at naranasan sa ating buhay. At ito po ay makikita natin kung paano si Apostol Pablo ay tumayo sa gitna ng mga pinuno ng bayan kay Haring Agripa. In particular, ay ganito po ang sinabi sa talatang 2. Haring Agripa, itinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa aking sarili laban sa mga paratang ng mga Hudyo. Ang kasaysayan kong ito, mula po sa mga nagdaang talata o kabanata, ay isang pagkakataon na sadyang niloob ng Diyos para daanan ni Apostol Pablo. Siya ho ay inakusahan ng mga Pariseo o ng mga Hudyo, ng mga leader ng relihiyon, sapagkat malaki ho ang role na ginagalawan ni Apostol Pablo sa pagkakataon yun sa pagpapalaganap ng aral tungkol kay Kristo na sinasalungan nitong mga leader ng relihiyon. Sa mga tuwid, kailangan po siyang mawala doon sa landas sapagkat siya ho ay isang balakid sa pagsusulong ng Judaismo. Kaya nga, si Apostol Pablo, dahil sa kanilang pag-aakusa, ay nalalagay sa bingid ng alanganin. At pati nga ang kanyang buhay ay pinagtatangkaan. Dahil dito, kailangan niya pong iharap ang kanyang sarili sa pamunuan upang sa gayon ay kanyang mapatotohanan ang kanyang sinasabi na mali laban sa akusasyon ng mga leader ng relihiyon ito. Minabuti niya ikaw sapagkat dito po mismo ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Na siya ho'y magpapatotoo. Siya ho'y tatayo sa harapan ng mga tao para sabihin kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ito ho yung malaking pagbabago na nais niyang ipaunawa sa kanila kasi iba na ho ang kanyang kalagayan kaysa noong siya ay kasama pa nila. Ano ho ang layunin
ng kanyang pagpapatotoo. Ito po ay yung tinatawag po nating chart sa buhay ni Agrippa. Para bigyan ng konting background, siya ho ay apo ni Herod the Great. Si Herod the Great, ito hong kanyang tatay, ang sinasabing si Herod Agrippa the First, at ito ang si Herod Agrippa the Second. Noong panahon yun, siya ho ay pinatawag o pinadala doon ng emperor ng Romano para pangasiwaan ng ilang bayan sa Palestina, habang yung si Festus na kasama rin po doon ay siya rin ang isa sa tinatawag natin proconsor o gobernador. Sila ho yung mga padala ng Roman Empire na nangangasiwa dito ng panahon yun. Kaya nasa ilalim po ng kanilang pamamahala ang Palestina ng panahon yun, at kaya si Apostol Pablo po ay sa kanila humaharap. Dahil sila ho ang pumuprotekta sa mga tao sa mga usaping legal. Dahil ang mga Hudyo, kung mapapansin mo ninyo, sila ho ay bagamat may batas, ay batas ho ng reliyon, ng linggiran. So, ang mga akusasyon laban ni Apostol Pablo ay yung kanyang pagsalungat daw sa aral na sinasabi laban sa kautusan, laban sa templo at iba pa. Ang mga prokonsor o gobernador ay nandoon para proteksyonan mo yung mga mamamayan. In particular, si Apostol Pablo ay isang Roman citizen, at yun po ay mahalaga noong panahon yun para ikaw ay pakinggan sa iyong sasabihin kung may mga akusasyon laban sa iyo. Kaya ito ho yung sitwasyon na kanyang hinaharap. No, ano po yung purpose ni Pablo sa kanyang testimony ito? Dito po ay makikita natin din sa chapter 26 mula sa talatang 28. Sinabi ni Agrippa kay Pablo, dahil ito po ay, nung si Pablo ay nagsasalita, ay binabanggit po niya yung mga bagay na may kinalaman sa nangyari sa kanyang buhay. At higit dito ay si Jesus at yung mga katotohanan patungkol sa kanyang ginawa. Sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa loob ng ganito kaikling panahon, ay ibig mo yata akong maging Kristiyano? Ano ho ang makikita niyo doon? Para bagang sinasabi ho ni Agrippa na tila yata gusto mo akong i-convert o gusto mong makinig ako sa iyo. Pero tingin niyo po sagot ni Apostol Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin naman ng Diyos na hindi naman kayo, Haring Agrippa, kundi ang lahat ng nakaririnig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga talikalang ito. Ang nais ni Apostol Pablo ay maliwanagan din sila patungkol sa pagliligtas ng Panginoon o ano yung ginawa niya kay Apostol Pablo, na sabi niya, gusto ko rin maranasan ninyo. Ito yung hangarin ni Apostol Pablo. Yun ang kanyang inaasahan na sa kanyang pagharap ay isang privilege na maipatutuo niya ang buhay ni Jesus at ang ginawa niya ni Jesus sa kanyang kalagayan. Ano po ang ating makikita na nilalaman ng kanyang patutuo? Ito po yung kanyang testimonya. Una, sa talata pong 4, 5 hanggang 5 at 9 hanggang 11, makikita po ninyo yung dating pamumuhay. Halimbawa, babasahin ko po ang verses 4 and 5. Sabi, the Jews know the way I have lived ever since I was a child. From the beginning of my life, in my own country, and also in Jerusalem. They have known me for a long time and can testify, if they are willing, that according to the strictest sect of our religion, I live as a Pharisee. Sinasabi ni Apostol Pablo, nakilala ninyo ako. Noong ako'y mula sa aking pagkabata, sa aking paglaki, alam ninyo kung paano ako namuhay. At sabi niya dito, ako'y namuhay sa pinakamahigpit na sekta. Ang pinakamahigpit na sekta na tinuturing dito yung mga Pariseo. Kasi ang kanilang pagsunod sa kautusan ay sabi nga ay by the word. Yung literal, by the word. Kaya pag sa panahon nila, pag ganito po ang sinabi sa salita ng Diyos o sa utos, especially sa Old Testament, sa unang 5 aklat ng Lumang Tipan, ng Pentateuch, yan ay by the word, sinusunod ng mga Pariseo.
At sabi ni Apostol Pablo, ganun ako. At ganun ko ang kanyang ginawa bilang pagpapatutuo na siya ho ay ambassador. Siya ho ay taga-usig from 19 to 11. Pakikita naman nyo doon kung anong ginawa ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, siya ho ay naging taga-usig ng mga tao nito. So 9 to 11 ay kanya hong hinabol, ipinabilanggo, at sabi niya, nagpapatay pa sa ilan dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon. So makikita natin dating pamumuhay. Then, makikita natin doon sa talatang 12 hanggang 16, kinatagpo siya ni Jesucristo. 12 to 16. Ang kanya namang sinasabi rito, nung siya'y papunta sa Damascus, ayon sa otoridad o kapangyarihan ng mga Pariseo at mga punong saserdote, katanghaliang tapat. Mga kapatid, nakita ko po sa isang komentary na yung panahon pagkatanghaliang tapat, ang mga tao namamahinga. Parang siesta time. Pero pansin niyo dito, katanghaliang tapat. Ano pong isinasuggest dito? Ayon sa sabi ng isang komentaryo, nagpapakita daw ito ng eagerness. Yung talagang kasigasigan na talagang usigin itong mga mananampalataya. Kung bagay talagang wala siyang patawan. Bigyan mo katanghaliang tapat. Dapat mamahinga. Ay siya daw ay naglalakbay patungong Damasco. Pero, anong nangyari doon? Ang sabi ho doon, ng panahong iyon, ay meron siyang nakita na kasisilaw na liwanag. Ngayon, katanghaliang tapat. Pagka mo may liwanag, mahirap kong makita yun. Pero sabi niya, nakasisilaw, so higit pa sa sinag ng araw. Higit pa sa sinag ng araw. At ang naging dahilan, kung bakit po sabi nga dito, siya ho'y nahulog sa lupa, nakarinig siya ng salita sa Aramaico at sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Dito ay pinapahayag ni Apostol Pablo ang kanyang patutuo tungkol sa pagtagpo ng Panginoon sa kanya. Nais ko pong bigyan ng diin yun, pagtagpo ni Jesus. Hindi mo hinahanap ni Pablo si Jesus. Hindi. Ang hinahabol mo ni Apostol Pablo ay ang mga tagasunod ni Jesus. Wala siyang kamalay-malay na tatatagpuin pala siya ni Jesus doon. Ang pangatlo, ang bago niyang pamumuhay. Na bahagi ng ating binasa, nagpapatutuo na siya. Ang sabi niya sa talatang 11, in particular, I was not disobedient to the vision from heaven. Ano po ang tinutukoy na dito? Ito yung naging karanasan yung patagpuin siya ng Panginoon. Ang sabi niya rito, hindi ako naging masuwayin sa pangit na ipinakita sa akin mula sa langit. So, mga kapatid, nais lamang natin bigyan ng pansin ang kalagahan ng content o nilalaman ng kanyang patutuo. Dating buhay, ginatagpo ni Jesus at bagong pamumuhay. Gusto kong bigyan din yung pagkakasandwich doon sa kalagayan kung paano siya kinatagpo ni Jesus. May dati siyang buhay, kinatagpo siya ni Jesus, meron siyang bagong buhay. Ang pinakasentro at mahalaga yung pagtagpo ni Jesus sa kanya. Mula sa dating pamumuhay, nagkaroon lamang ng transition sa pagbabago noong patagpuin siya ni Jesus. Hindi mo nagbabago si Pablo sa kanyang uri ng pamumuhay, bagamat siya'y religyoso. Maaari natin sabihin, masunurin siya sa utos, sa kautusan, pero ang uri ng kanyang buhay ay mula sa Diyos. Pwede palang mangyari yun. Maraming taong nabubuhay, nakala nila'y malapit sa Diyos, pero hindi pala. Pero nung kinatagpo sila ni Jesus, nagkaroon noon na tinatawag na transisyon o pagbabago. Doon sa puntong iyon, ay kinilos ng Diyos si Apostol Pablo, at mula noon, nagbago ang kanyang buhay. Kaya kung gustong bigyan ng diin nyo, mga kapatid, ay gusto kong ulitin sa inyo, sa akin at sa inyo, na tayo ho ay ganoon. Hindi ho tayo kaiba sa naging buhay ni Apostol Pablo. Ibang karanasan. Pero yung paggawa at pagkilos sa atin ng Panginoon ay ganoon din. Maaaring sasabihin yung, hinanap ninyo ang Panginoon. Well and good kung hinanap natin ang Panginoon. Pero marami ang magsasabi sa atin, hindi ko nga hinahanap ang Panginoon, pero pinagkagpuni ako sa ganung kalagayan. Ang pinakamahalaga ang dapat nating maunawaan ito, mga magulang at mga kapatid, ay kung paano mayroon din tayong patutuo. Huwag nating alsin yung katotohanan na tayo mo ay may patutuo, pero mo tayong dapat ideklara at i-demonstrate o ipakita. Hindi mo ito
kay Apostol Pablo nangyari lamang sa ating lahat ito na ngayon ay naririto at nagkakatipon upang ating sambahin ang Panginoon. Wala tayo rito kung wala tayo sa Panginoon. Palagay ko, mayroon tayong ibang inaasikaso o inaatupan sapagkat wala po ang ating intensyon doon. Ganun ho nangyari sa buhay ni Apostol Pablo na gusto natin bigyan ng diin kung paano siya itinawag para magpatuto. Ngayon, ang tanong ko ay ganito. Alam po ba ninyo ang inyong patutuo? Maganda ho siguro nito ay magsimula tayong sumulat. Kung hindi magsumulat ay balikan. Ano nga ba ang buhay ko noon? Paano ba ako pinagkagpo ni Jesus? At ano ngayon ang lakad ko? Kasi ito ho ang napaka-epektibong paraan, mga kapatid. Ito ho yung epektibong paraan kung saan sasabihin ninyo sa tao ang dati niyong buhay, ang ginawa ni Jesus at ang inyong bagong buhay. At gusto ko pong itong bigyan din sa ating sinasabi. Hindi dapat mangibabaw ang dating buhay, ni kung yun mang bagong buhay, saan? Sa ginawa ni Jesus. Dapat ang sentro at pangunahin si Jesus at ang ginawa niya sa ating buhay. Kasi hindi magkakaroon ng pagbabago kung wala siya. Minsan, may nagpapatotoo, mas marami ang sinasabi sa dating buhay. Ako'y magnanakaw, ako'y mamamatay, ako'y babaero, ako'y lasinggo, ako'y subarol. Kaya minsan, pagkatapos nang marinig ng tao, sasabihin ni dumun-dumun at sabi, napakasan ng tao pala nito. Nakalimutan na ho niya sabihin yung bagong buhay. Meron naman, maaaring ang patotoo ay tumutok na lamang sa bagong buhay. Ako'y ganito na, ako'y ganito na. Para man sinasabi ngayon ng iba na, ay napakabadal mo na pala. Hindi ka na ba nagkakasahay? Ang gusto po natin bigyan ng pansin, mga kapatid, ay isang simpleng pagpapakita ng dating ginagawa, kinaugaliang asal, pagkatao, na hiwalay sa Panginoong Jesucristo, at yung buhay na nilalakaran natin ngayon dahil kay Jesucristo, kaya isesentro ang mensahe kung sino si Jesus at anong nagawa sa atin. Siya ang dapat matanghal, hindi tayo, sa puntong ito. Ngayon, tingnan po natin ang pagbabahagi ng Ebanghelyo mula sa ating patotoo. Kasi tayo po ay may mandate. Meron po tayong tawag, mandato, o utos na gawin ito. Ayon sa ating tema, number 1, our obligation to proclaim the gospel. Yun po ang una. Obligasyon, responsibilidad, tungkulin. Tingnan po ninyo ang sabi sa talatang 19 hanggang 22. Makikita po ninyo doon ang binanggit natin kanina. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ako naging masuwayin saan? Sa pangitayang ipinakita sa akin mula sa kalangitan. At ito ho yung pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi ho niya ipinagkait na hindi sabihin sapagkat yun ho ang kanyang responsibilidad o tungkulin. Makikita ko nyo doon na sabi niya, mula sa Damascus, Jerusalem, Judea, sa mga Hentil, siya ho'y nangaral. Ginamit kong salita ay doon ay nangaral siya. Kanya hong ipinangaral ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Malinaw na ang obligasyon ni Apostol Pablo ay ipangaral ang mabuting balita saan? Sa mga tao, sa iba't ibang lugar. Sa Roma 1:16, binanggit niya po doon na sinasabi niya siya'y may pananagutan, siya'y may utang. Alam po ba ninyo kung ano po ang ibig sabihin ng utang? Ang utang ay isang bagay na dapat ibalik o bayaran. Kung sinasabi ni Apostol Pablo na ako'y may obligasyon, ako'y may utang, ang ibig sabihin po nito, ito ho'y pananagutan natin sa Diyos na pinagkatiwalaan ng mabuting balita dahil sa ating buhay na kanyang binago, at ngayon tayo inaakasan niyang sabihin ito sa iba, sino si Kristo sa iyo at anong nagawa niya sa iyo? Pananagutan po pala yun. Hindi mo pala yan obligasyon na para ang ipinagkatiwala, sabi nga ako, gaya ni Apostol Pablo, ito'y sa ating lahat. Kasi may patotoo tayo, hindi pwedeng wala kang sabihin, may patotoo ka na ipapahayag sa mga tao.
Yan ho ang dalawang bahagi kung saan sinasabi natin na hindi nakatalaga ang pangangaral sa mga apostol lamang. Sa Gawa 4, 24 at 29, nung sila ho ay pigilan at sabihin, huwag na kayong mangangaral sa pangalang ito, kay Jesus. Sila ho'y nagsama-sama at nanalangin, at ang panalangin mo nila sa Panginoon, ang sabi nila, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob para mangaral. Okay. Totoo na hindi madali ang mangaral. Hindi mo madali ang magpatotoo. Dahil ang iniisip natin siyempre, yung mga balaid, lalo kung kilala ng tao, may problema. Kung halimbawa ay tila hindi makikita ang pagbabago. Ngunit, ang gusto ko natin sabihin dito ay ang pinanggagalingan ng lakas ng loob o pinagbuhugutan, ika nga, sa salita natin makabago ngayon ay ang Panginoon. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang magbibigay ng lakas ng loob para tayo'y makapagpatotoo. Kaya, sabi doon sa Gawa 8:4, nung sila'y inusig, ano ang naging dahilan? Ano ang naging epekto? Hindi mo sila nanahimik. Sila ho ay nagpunta sa iba't ibang lugar. Sabang sila'y tumatakas laban sa mga mamuusig na nagpapabilanggo, nananakit sa kanila, daladala ho nilang mabuting balita at ipinangangaral. Hindi nakatalaga ang pangangaral sa mga iilang tao lamang. It's good to see that the Banyo Hope Church now will celebrate its 9th anniversary. Siyam na taon ng pagtigil sa bayan ng Lipa. And I hope and pray na sa pagtagal pa natin dito, ayon sa kalooban ng Diyos, we will be able to testify sa ating mga kababayan sa anumang bahagi ng impluwensya ng doon tayo sa ginawa ng Panginoon sa akin. Lahat ng nakaranas kung sino ang Panginoong Hesus na bumago ng kanilang buhay ay may obligasyong magsabi nito sa iba. Tingnan niyo po ang sabi sa Roma, Kapitulo 10. At atin pong tingnan yung mga talatang 14 hanggang 17 sapagkat ito ho ay isang mahalagang bagay para marinig natin. Ganito po sabi, now how then they call on the one they have not believed in? Paano sila tatawag kung sa sino mang hindi nila pinaniniwalaan o sinasampalatayanan? Paano naman silang mananampalataya kung wala silang naririnig? Paano naman silang maririnig kung walang magpapahayag nito? Ayon sa talatang 14. Mga kapatid, tayo may obligasyong magsabi. Kaya kanina naman ito sa aking panalangin, hindi natin nakikita ang Diyos, hindi natin nakikita ang anghel, hindi natin nakikita ang Espiritu Santo. Pero alam natin na ang Diyos, ang Espiritu Santo ay kumikilos sa ating buhay upang tayo ay gamitin niyang magpatotoo. Oo, panghihinaan tayo ng loob sa pagharap sa tao. Hindi madali. Yan ho ay walang magsasabi na kaya ko yan, kahit sino yan. Hindi ho madali. Wala hong taong basta makatatayo, especially kung mga taong ito yung mga masasabi natin, mga taong bang para bagang kung ituturing natin ay mga matataas na uri ng tao. Pero gayon pa man, sabi nga ni Apostol Pablo, sa lahat o sa iba't ibang uri ng tao at lugar, siya'y nangaral. So, ano po ang nais nating tandaan? Tayo po ay may obligasyon. Huwag niyo pong kalimutan yan. Huwag niyo pong iasa ang obligasyon yan sa mga nangunguna lamang sa atin. Tayo po'y mayroon. Kasi lahat ng nakaranas ng bagong buhay ay may obligasyon. Nakahanda ka bang magsabi sa iba? Kapatid, saan tayo nandun ngayon? Ano ang ginagawa natin sa opportunity at privilege na tayo ho'y marinig ng ating mga kababayan? Meron ho tayong pagkulang. Kahit saan. Simple man, maliit na bagay, hindi ko kailangan maging formal ang pagpapahayag nito. Pwede kahit kayo ho'y nakaupo lang sa isang lugar at nagkukwentuhan o halimbawa, ngayon ho, mga kapatid, ay masasabi na natin, we are now in the age that social media
ay nagpo-proliferate sa ating kalagayan ngayon. Ito na ho ang ginagamit ngayon. Kaya nga ho, gusto ko lang ikaunting isidetrack, hindi ho ako, although nanututo ko ng aldab, pero gusto ko lang sabihin sa inyo. Alam niyo kung bakit ko yung bigla sumikat? Social media. Yan ho ngayon ang sinasabi ni Sereno, ng aming Chief Justice. Sabi niya ganito dapat gamitin ang social media sa pagpapalaganap ng mga nangyayari sa ating batas o sa nangyayari sa ating bayan, in particular sa ating gobyerno. Mga kapatid, okay, ito pala. Kung kahit tayo sa kung ano-ano ang pinupost mo sa Facebook, ito kasi minsan may narinig ako, may nakikita ko, ako hindi na maliit sa Facebook. May mga nagbabalita sa akin, Pastor, nakita niyo ba sa Facebook ni Gayon? May mga nakapost doon na kapatid ay sabihin ko sa inyo hindi ho maganda minsan na makikita ng ibang tao. Ngayon, ang Facebook po kasi, yan ho i-public. Pag yan i-pinost mo diyan, yan ho makikita ng mga tao. Eh, hindi mo ba maganda na i-post nyo diyan ay gospel? O testimony nyo. Ako si, lagay niyo pangalan nyo doon. Ito, ganito ang ginawa. I-post nyo yun. Kaysa doon sa kung ano doon, okay lang na may lagay nyo dyan. Puti ka ba? Oo. Bakit? Kasi, kandila ka ba? Okay lang naman yun. Pero, ang point is, bakit hindi natin gamitin ang social media sa ganung bagay o text? Ngayon, may mga network na 2 piso lang, unli. Alam niyo, minsan, kaya ako malungkot. Ang nangyayari ko sa atin, nakaprogram tayo Ang pagpapatotoo natin sa tao, yung kailangan, dapat, sasabihin ko sa doon, may program, mission evangelism, training. Okay, dapat nakaprogram yun. Parang hindi ho natural, parang hindi instantaneous o spontaneous ang pangangaral. Para kailangan iprograma ka para mangaral ka. Hindi yung pag nakasalubong ka ng tao, magsasabi ka. Naalala ko aming ninong sa kasal, talagang sabi ko sa kanyang katapangan ko, talagang hanga ako. Kahit saan mo ito mapapunta. Kung dati ko siyang piloto ng Philippine Airlines, humanga ako, sabi ko sabi niya sa akin hindi ako bumibitaw, Dani. Hindi ako bumibitaw hanggang hindi ko nababahagi ng salita ng Diyos ang mga kapwa ko piloto sa pala. Sabi niya, hindi ako bumibitaw. Nung share niya ang gospel sa tatay, luhod pa Sabi, sige Pablo, kung gusto mo lumuhod, luluhod din ako. Hanga ako. Sabi ko saan nagagaling ang lakas ng loob nito? Sapagkat siya nakaranas ng pagbabago ni Jesus Cristo sa kanyang buhay at yun din ang kanyang ginagawa. At lahat tayo may obligasyon, hindi kailangan maging ganun. Ang sabi ko nga kahit mga simpleng paraan lang, hindi tayo kailangan magtulad-tulad. Tayo ginagamit ng Diyos in a unique way on how are we going to preach and share the gospel to others. But we have the obligation. Huwag po nyo sabihin, wala, obligasyon yan. Hindi po. Tayo po yung may obligasyon. Second point, persuasion. The persuasion in proclaiming the gospel. Meron po tayong, ang tawag po dito ay panghihikayat. Gusto kong bigyan ng din yung panghihikayat. Paraan ng panghihikayat. Kasi obligasyon and then panghihikayat. Una, may malaking balakid sa pagkita ng Diyos na nais may paunawa ni Pablo at ito'y walang iba kundi ang kasalanan. Pansinin niyo sa talatang 11, kasi sinabi niya dito ay kailangan mo doon na makunawaan nila o makita nila yung tungkol sa kalagayan nila. And verse 18, binanggit po doon yung sinasabing niyang so that they may receive forgiveness of sins. Bakit po meron noon? Sa unang Timoteo 1, 12 hanggang 16, alam niyo ba ang ikinukwento dyan ni Apostol Pablo? Ang kanyang buhay na sinasabi niyang napakasama ng tao. Ako na ang pinakamasama. Hindi niya nga ipinagmalaki na, ay kita niyo naman ngayon, ang sabi niya dito, ako na ang pinakamasama. Ako na. Hindi na muna itinaas ang kanyang sarili. Para bagang inilagay na niya ang kanyang sarili sa pinakaaba. Na parang kung sa atin isasabihin dito, mga kapatid, sa Iglesia sa New Hope, mga kaibigan ko, ako po ang pinakamasama. Yun po sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham kay Timoteo, sa ikalawang Timoteo, o yung ng Timoteo 1:12 hanggang 16. At si Jesus ang tanging solusyon upang makamit muli ang ng taong makasalanan
ang tao makasalanan sa Diyos o makalapit muli. Sa talatang 22 hanggang 23, sinabi ni Apostol Pablo, yung kanyang sinasabi na sa mga propeta at kay Moses. Bakit? Ang napakahalaga po dito ay ito. Bakit sinabi ni Apostol Pablo na yung mga propeta at si Moises? Ibig sabihin, sa panahon pa ng lumang tipan, si Jesus na ang paraan at solusyon para ang tao ay makalapit uli ng tuwiran sa Diyos. Walang ibang paraan. Yun po ang diin. From the prophet, mula sa mga propeta at kay Moises sinasabi na si Jesus, ang Mesiyas, ay magbabata ng hirap para sa makasalanan upang ang liwanag daw ay kanyang pag-isik sa mga nasa kadiliman. Mga kapatid, imagine mo ang role, ang ating persuasion. Oo, may balakid yung kasalanan. Yun yung binibigyan natin ng diin. Kahapon may seminar dito at dinidiscuss ko yung tungkol ho sa issue ng pag-proclaim ng gospel. Bahagi ko doon yung iba't ibang aspeto nito. Now, bakit po mahalaga yung pagbibigay diin sa kasalanan? Kasi ang ginagamit po natin paraan ngayon, which is probably the most easiest way is felt need. Parang ganito. Halimbawa, may sakit. Sasabihin natin agad din, alam mo, ikaw ay mahal ka ng Diyos, ikaw ay ganito. Hindi masama po ito, pero ang nakakalimutan po kasing bigyan ng diin ay yung sinfulness, yung pagiging sinner ng tao. Yung pagiging makasalanan na balakid. Kahit sabihin ikaw ay mahal ng Diyos o ikaw ay may sakit at handa ka niyang pagalingin, pero paano yung kasalanan? Balakid eh. Samantalang sinabi ho ni Apostol Pablo doon sa talatang 20 na kanyang pangangaral ay binanggit niya dito sa amin, I preach that they should repent and turn to God. Ang ibig sabihin ng repentance is, kung lumalakad ka ng dito, ang repentance is pagtalikod sa kasalanan at paglakad kasama ang Diyos. That is repentance. So bakit sasabihin ni Pablo ang halaga ng balakid kung walang solusyon? Ibig sabihin, gaano mang kalaki ang balakid, may tanging solusyon. Ito ho ang binibigyan niya ng higit na halaga, gaya ng nangyari sa kanyang buhay. Ito ay isang pamanhik, isang pakiusap na malaman nila. And then, may pagtugon ho ang tao. Hindi ho walang responsibilidad. Ang tao po ay may kailangang mananampalataya o magsisi. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ano ho mauna? Pagsisisi o pananampalataya? Ang sagot ko ito, kailangan, para po yan, two sides of a coin. Parang barya. May krus, may kara. Yan hindi niyo pwedeng paghiwalayin. Ang nananampalataya ay magsisisi, ang nagsisisi, mananampalataya. Walang tunay na pagsisisi, nang walang tunay na pananampalataya, walang tunay na pananampalataya na hindi nagsisisi. Yun lang po, ang simple explanation. Hindi niyo sasabihin, una pagsisisi. Kasi noon, ang turo sa atin, dapat pagsisisi muna, bago mananampalataya. Hindi po. Yan mo ay two sides of coin. Kasi hindi magiging totoo ang isa't isa kung hindi totoo ang isa. Yun lang po yun. Yun lang po ang simpleng paliwanag. So may balakid, may solusyon, ngunit may pagtugon. Kaya kailangan ng pamanhin. Pero ganito, hindi mo natin dinidiktahan ng tao. Hindi natin sila pinupursa. Sumunod ka sa aking panalangin. Na para kahong yun po ay isang magic word. Kasi wala talaga ako nakita sa Bible na pinasusunod po sa panalangin. Wala. Sorry to say that no account in the scripture na nagsasabi na ang pagkaligtasan mo ay nasa susi ng pagsunod sa prayer. Ang sabi lang po ni Paul ay repent and have faith. Repent and have faith. Or have faith, repent. So, ang importante mo dito is i-persuade ang tao. Hindi yung sinasabi natin, diktahan ng tao, i-persuade. Sabihin sa kanya na, kailangan mo si Jesus. Baka sananan ka. Ang solusyon ay si Jesus at manampalataya ka. Ngayon, pag nagtanong siya, paano po bang pananampalataya? Chapter 10 ng Romans, verse 9 and 10. Kung ipapahayag mo
let him express o sabihin niya yun sa kanyang sariling bahagi. Naalala ko dito, meron akong Bible study 1 year. Hindi ko naalala. Kaya nung sabi sabi ko, so hindi niyo daw pinatanggap. Pero alam niyo, natutuwa ako sa Panginoon kasi ang pamilya ko ito ay nagpapatuloy sila sa Panginoon. They are now involved in a ministry in Manila. So, kumbaga para makikita ninyo na naisip ko lang sa kasi ang totoo pananampalataya ay binibigay ng Diyos. Hindi mo yan tayo nagbibigay through prayer of decision. Tayo, yan mo ibinibigay ng Diyos sa tao at siya ho ang bahalang umilo sa tao upang siya tumubon. So, malinaw, ang persuasion po natin ay makita na may balakid, may solusyon, at may pagtugon ang tao. Now, nagaganap ang kaligtasan sa buhay ng tao dahil sa plano ng Diyos. Salvation belongs to our God alone. Never na ang mensahero, ang ambasador, ang herald, ang tagapagsabi, ang gagawing paraan para iligtas ang tao na siya yung parang nagsasabi, gusto mong maligtas, ay sumunod ka sa akin panalangin, at ako ang gagamitin. Okay kung sabihin ikaw ay maging daluyan, pero never na ang salvation ay malalagay doon dahil sa atin. Kaya mga kapatid, hindi naman po ito sa paramihan ng ating binabahaginan. Ang importante dito is meron tayong willingness to do our obligation and to persuade people. Hindi ko ito yung, kumbaga, di ba, may isa kang kaibigan, meron kang kaibigan doon, isa, may kaibigan ka dito, isa. Okay lang, hindi mo kailangan sabihin mo, ito yung sinabi ang, okay yun kung magagawa mo, pero ang pinaka-importante sa isang simpleng individual is to persuade. Yung pang, meron kang pagpapahalaga na sabihin sa kanila ang balakid, ang solusyon at ang pagtugon nila dahil ang kaligtasan ay nagaganap sa kanyang buhay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin, sabi ni Apostol Pablo, ay maligtas ang Israel. Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, mali na lamang ang kanilang naging batayan. Dahil hindi nila kinilala ang katuwiran mula sa Diyos, nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan, hindi mapapawalang sala ang sino man sumasampalataya sa Kanya. O upang mapawalang sala, sino mang sumasampalataya sa Kanya. Roma 10, 1-4. Ang pinakananais ni Apostol Pablo ay i-persuade. Mga kapatid, pag tayo mga mahal ng Ebanghelyo, una, mahalaga mo dito is to pray for that person. Pangalawa, persuade. Yung pakiusap ba? Yung parang nasabi, ikaw ay hinihikayat ko kung manampalataya. Hindi yung masama yun. Kasi sadyang yun, meron tayong pagnanais na dapat nating hikayatin ang taong lumapit sa Panginoon. So, nakita ko natin yung ating obligasyon at yung ating persuasion. Ang pangatlo ay handa ka bang manghikayat ng iba? By the way, gusto kong bigyan ng pansin ito. Alam niyo ba ito kung saan? Sa South Korea ho ito. Hindi ho sila pwedeng pumasok sa North Korea. Bawal ho ang pananampalataya natin sa North Korea. Bawal. Ito ho ay illegal. Ibig sabihin, pag doon alam na Kristiyano, uuwi ka, dadalhin pa ho sa kanilang concentration camp. Kaya hirapan ka doon. So, ngayon, ang mga North Korean at South Korean Christians po ay nagpapadala sa North Korea ng lobo. Balunso ito. Yan po yung mga New Testament Bible. Sa Bible po ito. Tsaka mga Christian literature, mga tracts, babasahin tungkol po sa Jesus, at saka mga CDs. So, pinalilipat po nila ang lobo. Mayroon po limit yan. Pag lipat po yan po ay meron alam nila yung bababaan nito, at ito po ay most probably alam nila kung saang area ng North Korea. Ang sabi ko doon, pinagkulang kong news, 30 ganito pinalipat nila South Korean Christians. Ito po ay ipinadala po nila sa through balloons na ipinag-pray po nila, nasabi nila, Panginoon, mahawakan ng mga tao ang mga salita mo, and ito ay magiging paraan. Now, ang gusto kong sabihin ito, kung namin ilustrasyon. Kung sila ay nagpe-persuade, kung sila ay nanghihikayat na nagamit pa ng lobo,
Eh tayo ho, hindi na ho kailangan mo, alam nga naman kung magpalipat pa tayo niya, sabihin, sana ho ay pumatak sa kayo mga hindi. Sana ho ay pumatak sa pulbo, sa parting tambo. Hindi na ho, hindi ho yan kailangan. Tayo ho may kaparaanan na magagawa sa ating pong sariling kalagayan. Finally, our resolution. Now, our resolution meaning, ano yung hakbang, an application, intention to do. Yun ho yun. So, obligation, persuasion, now, ano yung intention? Ano yung resolution to proclaim the gospel? Ang una ho, si Apostol Pablo ay hindi pinabayaan ng Diyos. Kaya, ano po? Kaya siya ho ay nakatayo sa harapan ng mga pinuno para magpatuto. Mga kapatid, habang pinag-aaralan ko po ito po ang ating naisip. Sinasabi natin na tayo buhay dahil kalooban ng Diyos. Hindi ba natin naisip na kaya tayo mabuhay, ay gagamitin tayo ng Panginoon para magpatotoo sa sino mang tao na pwede niya tayong gamitin sa kanila bago man lang tayo iyakunin? Di ba? Meron mo ngayon lumalabas na aral ng spiritual abortion. Spiritual abortion, I don't know, sinabi lang ng isang pastor sa akin kahapon. Sabi niya, alam mo ba, Sabdan, merong spiritual abortion niya tawag itong grupong ganito. Yung grupo na yun, kasama natin ha. Kasama natin ha. Hindi kasama natin dito. Kasama natin sa evangelical circle community. Spiritual abortion, ganito sa akin. Ang sabi ganito, pag yan ay namatay, ililigtas yan ng Diyos, pero pag yan ay namatay, pananagutan mo pag inabot yan ng kamatayan at hindi yan nabahagi na ng mabuting balita. Ang tawag nila ko dyan ay spiritual abortion. Ang sabi ko, kailan nangyayari na ang tao'y mamamatay na hindi aabuti ng kaligtasan ng Diyos kung kalooban ng Diyos na ang tao nito ay maligtas? Never! Hindi pwedeng mamatay ang tao na hindi na nailigtas. Para natin sinabi na ang Diyos ay walang kamangyarihan magligtas. Wala pong spiritual abortion. Wala po yan. Hindi po yan totoo. Huwag niyong isipin na, naku, ang aking tiyo, ay namatay na, ay hindi ko na nabahagi na ng Ebanghelyo. Well, siyempre, meron mong tayong responsibility, yung sabi natin, obligation to share the gospel, pero kung pinabayaan talaga natin, problema na natin yun. Kaya lang, hindi mo siya namatay na hindi naligtas dahil sa atin. Dahil sabi natin kanina, hindi ho, wala ho sa kamay natin ng kaligtasan, nasa Diyos yan. Ang atin ho'y obligasyon, persuasion, pero sa Diyos ang kaligtasan. May pananagutan tayong magbahagi kasi tayo po ay may utos na gano'n. Ang point po dito sa 3, resolution, bakit tayo buhay? Nakakalungkot lang po ngayon. Minsan naman, hindi naman masama na tayo mangarap. Ako'y hindi ko tutol sa pangarap o panaginip o hangad na yung kung tawagin mo direct daydreaming, yung nangangarap ka na, sana may gumanda-ganda ang buhay ko. Sana, Lord, ang mga kasama ko ngayon ay may mga sasakyan na, may bago ng bahay, ang aking mga kapitbahay ay nagagandahan ang tayo ng buhay, mga nasa abroad na. Hindi ko masamang mangarap. Handaan ninyo yan. Kaya alam mo ganito, hindi yung ba tinuruan din tayo ng Panginoon maging kontento? Kontento sa kalagayan mo muna ngayon kung ano yung kalooban ng Diyos, pero ang hindi natin dapat kalimutan na ito, ano yung pangunahin mong obligasyon sa kalagayan mo ngayon, being content to what the Lord has given you. Now, ano po ang inyong responsibility na sabihin ngayon na kaya ka nabubuhay, hindi dahil pinahihirapan ka ng Diyos sa kanyang kalagayan, pero maaaring ito'y gagamitin ng Diyos sa iyong kalagayan para sa iyong kapitbahay mo, kaibigan mo, kaeskwela mo, o kasama mo sa trabaho o ano pa man, ay mabahaginan mo ng mabuting balita. Hindi mo ito paramihan, kaya ko lagi inuulit kasi yan. Kasi baka magkaroon tayo ng concept na iba lang isa-isa. Hindi, kailangan kayo ng atin. Ang ating maging kaisipan is, paano mo ako, Lord, gagamitin sa tao ito? Alam niyo, ang lagi kong prayer ganito, Lord, gamitin mo ang buhay ko kahit sa isang individual. Use my life. Obligation to share the gospel, to persuade him,
Kasi yun mo talaga ang ating responsibilidad. Hindi ko na siguro sukat tanungin na ilang taon na ba tayong mananampalataya? Tayo ba'y nakapagsabi na nito sa ating kaklase, kaibigan, kapitbahay, o wala pa? Eh, may obligasyon mo tayo. Ibig sabihin, kung may utang pala tayo, hindi tayo nagbabayad. Yun pala ang problema. Hindi tayo nagbabayad ng utang. Kasi ang obligasyon, hindi natin ginagawa. Nakarating si Pablo sa Roma at nangaral doon ng mabuting balita. At 2 taon. Acts chapter 28, kasi di ba sabi niya dito kay Agrippa, nag-request, sabi ni Festus, sige, hiniling mong ikaw yung mark sa emperor, ipapadala kita sa emperor. 2 years, nakarating mo siya sa Rome, under house arrest. Pero ano yung ginawa ng Diyos doon? Ginamit ang buhay ni Apostol Pablo na yung mga bumibisita sa kanya, kahit na yung imperyo, sabihin natin yung mga tao, mga sundalo, kung sino man na nagagawi doon, maaaring napapakabit ni Apostol Pablo, nakakakwentuhan, hindi mo siya pwedeng lumabas under house arrest. Pero sabi mo doon siya huwag nangaral ng mabuting balita. Kapatid, hindi naman kailangan mahulog pa tayo. Alala ko tuloy ang kwentuhan ng mga pastor minsan, kasi may nagpapatotoo sa church ko ito, isang testimony. Yung isang tumayo, pastor na ho siya, sabi niya, ako po ay nanggahasa. Ako ay nakapatayot. Ay iiyakan ho ang mga membro. Iyak. Sabi, ang pagbabagong din. Ay sabi, nag-uusap niyo yung dalawang pastor sa likod. Sabi, paano yan? Ay hindi naman tayo nanggahasa at pumatay. Hindi iiyak ang tao sa atin. Sabi, mabuti pa kaya manggahasa muna tayo para tayo din. Kapatid, hindi ko, kasi ganito parang hindi ko kailangan yung magpatotoo na ako ay ganitong kasama, ako ay nanggahasa. Hindi. Yung iba sabi, yung tao na napakabait ng tao yan. Ay maganda ngayon yung sabihin na napakabait mo na, ay nung sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, lalo ka pang naging mabuting tao. Hindi kailangan umiyak. Hindi. Kasi tayo may malimus yung tao Para kung kailangan iyakan tayo ng tao para sabihin makatotohanan. Hindi kailangan. Si Pablo ay nangaral sa Roma. 2 taon. Ayon sa kasaysayan, sa 2 Timothy chapter 4 verse 16, ipinalagay ng ilan na ito'y pahiwatig na siya'y nakaharap na sa emperor. Kay Nero, one of the cruelest, one of the most hated emperor in the history of the Roman Empire. Napakasamang tao ni Nero. Kapatid, nung maragdaw ko si Apostol Pablo doon, ayon sa sinasabi na nila, kasi ganito, noong buong panahon yun, nasunog buo, sinasabi sa kasaysayan na si Emperor Nero nagpasunog ng bahagi ng Roman Empire. Ngayon, ganito ang kanyang ginawa. Para po magalit ang tao sa mga mananampalataya, itinuro niya na ang mga Kristiyano ang dahilan bakit nasunog ang bahagi ng Roman Empire. Nagsinakbo ang galit ng mga tao. Kaya noon, bawal ang relihiyong Kristyanismo sa Roman Empire. Si Apostol Pablo ay nandoon ang paniniwala, pinapugutan siya ng ulo ni Nero noong panahong iyon. Kaya sinabi niya kay Timoteo, ako'y nakahain na, huling panahon ko na ito. Siguro nung humarap siya kay Nero, sa halip na pinakinggan siya, ay pinagsalita na siya ng masama at binantaan. Na siguro sinabi, Apostol Pablo, hindi na magtatagal ang buhay mo. Ipapapatay kita. Siguro kaya niya sinabi yung kay Timoteo na nakahain na ako. Pero at least, bago siya namatay, na natapos ni Apostol Pablo ang kanyang layunin na ipangaral ang mabuting balita sa mga tao. Ayon sa kasaysayan, siya'y nasawi na rin sa Roma noong panahon ni Nero taong AD 67. Ang sabi ko doon Paul, the Apostle Paul was beheaded, pinugutan ng ulo. Ay mga kapatid, tayo naman hindi siguro aabot niya. Maliban na lang ko kung tayo ho ay dumating sa panahon na mabago na ang sitwasyon natin dito. Pero sa ngayon, hindi pa naman. Pero ang gusto natin sabihin dito ang resolution to proclaim the gospel is yung intention na ito'y ipangaral dahil tayo'y buhay pa at nasa atin pa ho ang obligasyon. Pag tayo namatay, wala na. Tatatandaan mo ninyo, sabi ho nung mayaman na si Lazarus, di ba sabi, Amang Abraham, pababayin niyo si Lazarus sa mga kapatid ko, sabi ho ni Abraham, wala, hindi na pwede. Kahit pa may
yung lumabas diyang galing sa mga patay o sa bunga? Sabi, walang maniniwala. Ang tao mo, dahil sa kasalanan, ay kulabog, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito at hindi makapaunawa ng katotohanan, malibang buksan na rin ng Diyos ang kanilang puso at isip. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. See? Tingin nyo, sabi ni Apostol Pablo, walang halaga sa akin ang buhay kung magpapatapos ko lang. At natapos naman niya. By the grace of God, ang kanyang tungkulin. Nakahanda ba tayong magbahagi ng mabuting balita? Yan po yung Voice of the Martyrs. Yan po kinukuha ang mga report natin tungkol sa mga pinapatay, pinahihirapan, sinusunog, yung kanilang church sinisira, ninanakawan ang kanilang mga ari-arian, kanilang bahay, sinusunog, pinapatay ang kanilang buhay. Yan ang Voice of the Martyrs. Yan yung makikita sa inyong website. Yan yung Voice of the Martyrs. Open Doors, kasama rin mo doon. Yan yung mga Kristiyanong kapatiran nating nakararanas ng matinding persecution sa buong mundo. Kapatid, nakakaawa. Talagang makikita ko niyo, meron mga sinusunog. Meron ng picture doon ni Lakmusong ganito rin. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Minsan iniisip ko, sabi ko, Lord, ang hira. Para baga kung siguro sa amin ito mangyayari, baka hindi namin alam kung anong aming magawa. Pero yun nga, ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. So habang tayo buhay, hindi natin alam, ang Diyos ang may hawak ng buhay. Inatasan tayo ng Diyos magpatotoo. Ito yung nilagay ko lang, yung malino sa inyo. Workplace, trabaho, saan man kayo? Mga nag-opisina, mga nasa call center, mga nasa kung saan man kayo. Preach the word. School, mga estudyante, kabataan, anumang edad, preach the word. Sa bahay, sa tahanan, preach the word. Mga kaibigan natin, ito, mga bata, preach the word. Mga kabarkada, dabarkads, preach the word. OFWs, mga Pinoy na nasa ibang bansa, preach the word. Sa mga kaibigan mo nating OFWs. Ibig sabihin nito, sa different sphere of influence natin. Iba't ibang lugar. Mga kapatid, let's preach the gospel. Sana ang New Hope Church ay isa sa hinahanap nating saan man nakakarating sabi nga nagpapatotoo, nagsasabi na mangaral ng mabuting balita. Our testimony will result a harvest according to God's plan, Ephesians 4:11. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka, magpabautismo ka, at manalangin ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Mga kapatid, pansinin niyo po itong nangyari ni Apostol Pablo sa sinabi ho niya patotoo niya. Sa ginawa, sinabi ho ni Ananias ito, ng Diyos sa kanya sa pamamagitan niya. Sabi, ano pang hinihintay mo? Narinig na pinatagpo ka na ng Panginoon, alam mo na ang katotohanan, pero tingnan niyo po ang effect sa tao, be baptized. Sabi, magpabautismo ka. Manalangin ka sa pangalan mapatawad. Again, ang pagsunod ng taong sumampalataya ay kakikitahan ng unang hakbang ng napakahalagang gagawin. Baptism. Baptism. Nakita ko rin po ito kasi tingnan nyo, Matthew chapter 28, the Great Commission. Go and preach the gospel to all nations. And then ano sabi? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang taong tunay na sumasampalataya ay magpapabautismo kasi yun ang first step ng obedience. Tayo, dumadaan tayo sa lesson. Hindi naman masama yun. Kailangan nating tiyakin. Pero mga kapatid, ang sino mang gumawa nito na malinaw sa kanya ang kanyang desisyon ay tunay na sumusunod sa Panginoon. So mga kapatid, nandito po ang harvest, ang ating sagot. Ang testimony ay magre-resulta ng harvest by the grace of God. Hindi tayo magliligtas ng Diyos, but let us testify. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. So ano po ang aking hamon? Mamaya, yung mga small group leaders tayo po ay may meeting ulit. May kailan, i-distribute ko lang po yung lesson.
Pero gusto ko makita yung mga small group natin yung lang somehow, meron tayong inaabot-abot. Hindi kailangan lahat ng kapitbahay. Isa, dalawa. Yung bang parang sinasabi natin na meron tayong na ipapatutuo sa kanila sa ating community. Or kung saan naman kayo nandun. Yung mga nasa palengke, nasa school, nasa trabaho. Bukod pa ho yung mga sumasama sa gawain ng Pastor John sa misyon, umaayo. Iba pa ho yun. Iba pa ho din mo yung testimony ka sa mga tao. So, wala ho tayong tatakasan mga kapatid. Ako, kayo, mga matatanda at kabataan, huwag niyo sabihin ito, Pastor, wala naman ako kakayanan. Pastor, wala naman ako masabi. Pastor, ganito. Pastor, napakarami ko nating dahilan. Tayo may obligasyon. Tapos, wala tayong may dadahilan. Kailangan natin ipangaral ng mabuting balita. Hindi mo rin sila makakarinig dito kung hindi tayo mga mahal. So, mga kapatid, I challenge myself and you. Let's continue to preach the gospel. Yun po ang ating tawag to testify. Kaya gamitin natin ang ating small groups, ang ating mission and evangelism ministries. And by the way, huwag niyong kalimutan ipag-pray ito as an application din po. Ang kabataan po natin Lord willing, magkakaroon po tayo ng youth fellowship. Lord willing, last Sunday of November. At i-invite natin ang mga kaibigan ninyo, mga kabataan. And let's have a time our obligation, our persuasion, and intention para abutin itong mga kabataan ito. Kung hindi natin gagawin yun, sinong gagawa? Huwag natin sabihin, yung ibang church na, meron silang magandang ministry dyan. Yung meron na, sila na ang bahala dyan. Huwag po. Meron po tayong obligasyon. Magamit ang bawat isa sa atin. Saan man po tayong larangan ito. Huwag nyo sabihin kayo wala ng kakayanan. Hanggang kayo buhay, gagamitin kayo ng Panginoong mangaral na mabuting balita. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, salamat sa paalala. Hindi mo kami nandito para magsaya na lamang at maghintay ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo upang kami po ay kunin niya papunta sa langit. At pagdating ng araw na iyon, wala nang hanggang kaligayahan aming mararanasan. Naniniwala po kami na habang kami narito pa at buhay pa, ay meron po kayong plano na gamitin pa rin ang aming buhay, hindi lamang lumago sa aming espiritual na ugnayan sa iyo, maging daluyan ang pagpapala sa iba, kundi ang mangaral magpatutuo ng mabuting balita sa ginawa ni Kristo sa aming mga buhay. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob. Panginoon, idinadalangin ko po ang ating mga kapatid na ito. Saan mang larangan sila nandoon, magkaroon nawa sila ng pagkakataong ibibigay ninyo, ibukas ninyo ang opportunity para sa kanila. Na isang kaibigan, isang kamag-anak, isang kasama sa trabaho, isang kaklase, isang mga maaaring sabihin mga old-time friends na matagal nang hindi nakita. Pwede namin gamitin ang social media, Panginoon, para paabot sa kanila ang mabuting balita mula sa iyo. O hindi namin pwedeng itago ang patutuong ginawa ninyo sa amin, Panginoon. At nagtatanong din ang mga tao, bakit kami nagkaganito? At mayroon kaming dapat sabihin sa kanila. Nawa, huwag kaming panghinaan ng loob. Kasama namin kayo na kayo nagsabi, ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng sanlibutan. At let this be an opportunity for us na sa aming pamumuhay na hindi kami tatahimik, hindi magpapatutuo kami sa lahat ng pagkakataon. Ito po ay aming hinihiling sa inyo sa pangalan ng inyong anak.